Hello! Magandang konstitusyon. Magandang umaga po. Magandang hapon na pala. Ang ating madalian lang itong vlog, nais ko lang ipanawagan sa publiko na huwag na sanang maulit itong pangyayari na nangyari sa Ilocos Norte, sa bayan ng Pasukin. Ang pulis doon, tigre pa. Sobrang tigre. Akalain mo naman may mama na nagreklamo doon sa police station, siya pang binugbog ng pulis. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan? Pakita ko lang muna yung nangyari. Tawarin tong pulis o tanggalin ang pagka-pulis? Ito, kawawa naman pag tinanggal siya, kawawa naman mga anak niya. So, ito, pakita ko sa inyo. Ito, pakinggan nyo, ha? Wow. Right me daddy sir. Hindi yung pulis do. May kasapan ng baril. Kininayo sir. Awan basol ko sir. Kininayo. So, kung nagsumuko ng tao, mga sirs, mga pulis, kapag sunuko mo ng tao, wala na kayong karapatan saktan. May karapatan kayong bumaril kung nanlaban. Pero pag ito sumuko na, ay nako, mahirap pa sa alas 4 itong ginagawa ninyo. Ang ginawa po ninyo ay, bahala ka na si Marbil, bahala ka na Marbil. Basahin ko ang nag-post ay si Stephanie. Ang sabi niya, how come that the so-called protector and peace regulator are the ones who practice violence against those who seek help? Last March 19. So nung Sabado, my stepfather was brutally attacked. They went to report the incident at the Pasukin PNP office to file a complaint and seek justice. However, instead of getting the justice they sought, they were met with further violence. Instead of listening to their concerns, the police attacked them out of nowhere. They began kicking my stepfather, who has already sustained injuries from the earlier attack. Not only that, but they also attacked those who tried to intervene. What's more disappointing is that they pointed a gun at a minor who was simply trying to tell his father not to fight back. Afterward, they detained their companions, including a 14-year-old minor. Putang na, child abuse to. Sa ilalim na batas ni Kiko Pangilinan, ang 15-year-old hindi pwede ikulong. Kahit nakapatay pa. Pero ito, bakit yung kinulong 14-year-old? So how can we seek justice if the people in power abuse their power in this way? We share this as a warning and call for justice. They sought help from the police but were treated like criminals. A gun was pointed at a child. A man was attacked for simply requesting a blotter report, and an innocent bystander was beaten. This abuse of power must not go unpunished. Anako Ken, Amami Dita. May mga comment dito, basahin natin. Sabi may mga nag-comment na mga Bisaya, wala nagyud ni kadimao ni on sa maning Pinas. Sabi pa ni Nancy Rems, Mil Puli no, patay jud ng mga puwisa na. Nakatsinilas pa. Nakatsinilas pang pulis. Nako, baka maparusahan sa tsinilas. Hindi dahil sa ginawang pagbambubugbog. Nako. Ulitin natin ito para makita ninyo. Right me daddy sir. Kininayo sir. Awan basol ko sir. Ayan.
Hindi ko lang maintindihan kasi naka-Ilocano salita, pero naintindihan mga ano ko, yung mga subscribers ko na Ilocano, pakisabi to kung anong kinikwento, palitan ng salita para malaman ng publiko. Anong mayap? Agad may panatpon salitang ano yan, Kapampangan, magandang hapon. O Imornibal, Ilocano ka naman, paki-interpret ka nito. Anong ibig sabihin ng sinabi ng pulis dito? Bakit binugbog nila yung tao nagreklamo sa Pasukin police station? Hindi ko maintindihan kung bakit ganito to. Ngayon, ito na siguro ang isa sa dahilan kung bakit yung Court of Appeals ng Timor-Leste ayaw ibigay si Teves sa Pilipinas. Ang katwiran nila, alam mo, Judith, katwiran ng Court of Appeals ng Timor-Leste, natakot sila baka torturein si Teves sa Pilipinas. Oh. Ito yung nakita natin katibayan na ganitong ugali ng PNP natin. With more reason na nakita nila maraming pinatay na si Teves sa intunturan pumatay, bugbog sarado yan pagdating dito. Yan po ang mga kaso natin dito na nawawala ang saysay dahil yung mga kriminal ay ginawan pa ng krimen. So paano nga mapaparusahan ng maayos yan? Kita mo, sino bang mapapahiya nito? Pilipinas. Ayaw ibigay ng Court of Appeals ng Timor-Leste. Ibig sabihin ng Timor-Leste, ibang bansa, walang tiwala sa atin. O kita ninyo, dating presidente nyo nga tinatapon nyo pa sa Hague. Sino pa magtiwala sa atin na hindi tayo magbibigay ng karapatang pantao? Paggalan sa karapatang pantao. Tandaan nyo po, kahit na pumatay pa yung tao, nahuli mo na, wala kang karapatang bugbugin yung tao. Kahit anong demonyo pa siya. Yan lang po ang ibig kong sabihin dito. Okay, hanggang dito na lang at bahala na kayo mag-share nito para makapunta naman kay PNP Chief General Marbel at para kay Torre. Tingnan ko kung mas matapang pa si Torre sa pulis na ito. General Torre, ano ba ito? CIDJ ka, imbestigahan mo ito. Si Bongbong, alam ko si Bongbong busy, hindi niya na maasikaso to. Si John Vic Rebulla, tingnan ko kung makaya niya to kasi DILG naman siya. Di ba? Asan kayo? Asan kayo nung nambugbog ang pulis sa Pasukin PNP station? Yan na, hanggang dyan na lang.